Hello po, magandang araw po sa inyo. Thank you po Lord Jesus, thank you po Holy Father, thank you Holy Spirit. Kaya walang naniniwala po ako, Panginoon, sa gawain ito ni Lord Jesus, walang makakadlang na namang kadiliman. Kaya, in Jesus' name. Kaya, at lahat ng kadiliman, sa mga bawat taong na gustong humingi ng tulong, naniniwala po ako, Panginoon, na lahat ng kasama na yun, lahat ng kadiliman na yun, ay lalayas in Jesus' name. Ayan. So, hello po mga kapatid. Ano po? Ayan. So, ako po ay nandito po sa harapan ninyo. Ano po? Sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ano po? Ayan. So, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo po ay hindi nagbabago. Siya ay kahapon, ngayon at bukas. Patuloy pong gumagawa ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ano po? Patuloy na tayong ililigtas. Ano po? Dahil ang ating Diyos ay patuloy na gumagawa hanggang ngayon. Amen. So, ayan. At patuloy po ang pagmamahal. Ano po? Ng Diyos Ama para sa ating lahat bilang isang mananampalataya, mananalig. Ano po? Ayan. Thank you, Lord Jesus. Ano pong religion niyo po? Katoliko. Kayo po'y naniniwala kay Jesus Christ? Naniniwala kayo. Ayun. Kung naniniwala ka, si Jesus Christ ba ang Panginoon mo? Si Jesus Christ. Ayun. Amen. Thank you, Lord Jesus. So, kung si Jesus Christ po ang inyong Panginoon, ano po? Si Jesus Christ din po ang aking Panginoon. Ano po? Amen. So, lahat po tayo, mga tagasunod ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, lahat po tayo ay magkakapatid kay Jesus Christ. Ano po? Kumbaga, hindi niyo po naunawaan, ano po, yung nagpapahayag po sa inyo na salita ng Diyos, yung po salita ng Diyos, ano po, sinishare po sa inyo, salita ng Diyos, yun po ay katotohanan, ano po, yun po ay sangkap, ano po, bilang isang mananampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, ano po, amen, bilang isang mananampalataya kay Jesus Christ, dapat tanggapin mo ang salita ng Diyos, hindi yung ibubukod mo ang sarili mo, na kapag nakarinig ka ng salita ng Diyos, ay iba ang sasabihin mo, iba ang relihiyon mo. Ano po? Sasabihin mo, ay hindi ko to ka-relihiyon kasi ako ay Katoliko, ako ay Muslim, ako ay Kristiyano, ako ay Iglesia. Hindi po. May ibang alamang po kapag sinasamba mo ay hindi si Jesus Christ. Ano po? Sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, hello po kuya, sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, wala pong relihiyon. Ano po? Jesus Christ, wala pong relihiyon. Ano po? Ayan. So, Jesus Christ po, wala pong relihiyon. Ano po? Amen. So, si Jesus Christ po, kung siya po ang iyong tagapagligtas ng buhay mo, tinatanggap mo sa buhay mo, so si Jesus Christ po, ang iyong dapat paniwalaan. Ano po? Ayan. So, kapag kayo mananampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, tandaan mo po, ano po, na salita ng Diyos ay kasama, ano po, sa pananampalataya mo, sa pananalig mo, sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ano po, amen. So, kasama po yun. Kaya, huwag niyo pong iibahin ang sarili niyo pagka kayo nakarinig ng salita ng Diyos. Kasi po, ang salita ng Diyos, ang salita niyo po, yan po, ang ating Diyos naman, nagsasalita po sa heaven. Kapag gumagawa ka ng kasalanan, di ba po hindi? Naririnig mo ba si Jesus Christ? Kapag ikaw ay gumagawa ng maraming kasalanan dito sa ibabaw ng lupa, ito po hindi mo naririnig si Jesus Christ sa heaven. Kasi po ang salita niya ay kasama na po natin. Ano po? Yan po ay nasa Holy Bible. Ano po? Amen? So, kaya nga po, bilang isang mananampalataya, kailangan maunawaan mo at kailangan tanggapin mo ang salita ng Diyos. Amen? So, kasama po yun, ano po? Yung salita ng Diyos at pananampalataya mo sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kay Jesus Christ. Ayan. Amen? Amen kay Lord Jesus. So, ito po mga kapatid, ano po? Bilang isang mananampalataya, ano po kay Jesus Christ? Tandaan niyo po, bilang isang mananampalataya po sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, siyempre, kaya po nasasabi ninyo na si Jesus Christ ang tagapagligtas ng buhay mo kasi may kaaway tayo. Ano po? May kaaway po tayo, kaya si Jesus Christ ang sinasabi mong tagapagligtas mo. Ano po? May kaaway.
Ayan. So, ito po ang nangyari. Ano po? Ayan. So, kaya may kasalanan. At hanggang ngayon, ay nagpapatuloy ang tao sa kasalanan. Ikaw ba, kuya, nagpapatuloy ka ba sa kasalanan? Nagpapatuloy ka ba sa kasalanan? Papatuloy po. Inaamin mo na nagpapatuloy ka sa kasalanan. Makasalanan, inaamin mo na makasalanan ka. So, inaamin mo makasalanan ka, pero mananampalataya ka ni Jesus Christ. Ayan, so ito po sasabihin ko sa iyo, ano po, bilang isang mananampalataya ng ating mahal na Panginoon sa Kristo, ayan, huwag po kayo kalisan na po, dahil inaamin nyo na kayo po yung makasalanan. Diba po? Alam mo ba na ikaw ay biyayara na sa kasalanan ng Panginoon nang ipako si Jesus Christ sa krus. So, pinatunayan na ng Panginoon na bayad na ang iyong kasalanan dahil sa iyong pananampalataya kay Jesus Christ. Tama? Ayan. So, anong gagawin mo? Dahil ikaw ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na ikaw ay nabigyan buhay. Ano po? Dahil sa nang ipako si Jesus Christ, dahil sa kasalanan mo. So, ano pang reason bakit nabubuhay ka dito sa ibabaw ng lupa na ikaw ay makasalanan? Hindi, sabi mo po, makasalanan ka. Sabi mo na tayo sa makasalanan. Ano po? So, ina-adapt mo yung kasalanan araw-araw. Gumagawa ka ng kasalanan. Mga hindi ho may iwasan. Hindi maiwasan. Ayan. So, hindi mo maiwasan ang kasalanan. Ayan. So, sa mga balisabi po, hindi mo maiwasan, hindi ibig sabihin, ikaw ang may kagustuhan. Ano ba? So, nandun po yung spiritual na nangyayari sa buhay mo. Na andoon po yung pagtutukso. Ano ba? Ayan. So, sino po yung ginagawa nun? Spiritual, nagpanurok sa sayo. Hindi mo nakikita yung kaaway. Di ba po? Example, ano po yung ginagawa mo para ikaw yung matukso? Pa? Hindi ko na humaan. Hindi wala. Ano po? Example, ilang taon ka na ba? 16. Sample lang naman to, ano po, pero hindi ko naman sinabing ikaw iyon. Ano po? Alimbawa, ikaw ay may classmate na mayaman na kaibigan. Ayan. So, yung mayaman na kaibigan na yun, ngayon, may ano siya, may baong laging malaking pera sa wallet. Ayan. So, naiibig ka, ngayon ay kuhain mo. Pero kaibigan mo siya, kinahalagaan mo yung pagkakaibigan mo. Pero sa mga mata mo, gusto mo kunin. Ano ba? So, nandoon yung iyong pakikipag-battle sa kasamaan. Spiritual. Tingnan po, maging open po kaya na ba? Spiritual po na ba? So, kaya po ang nangyayari, ikaw, pinag-alagalan mo, kaibigan ito, hindi ko gagawin. Yung tukso naman sa'yo, sige, kukunin mo yan, sige, para may pagbaon ka. Para bukas, hindi, magbaon ka bukas na malakad ka. Ganun, di ba ba? So, nandun po yung pang-spiritual. Ano po, ibig sabihin mo nag-uudyok sa'yo para kayo gumawa ng kasalanan, ng kasamaan. Kaya sinasabi mo sa sarili mo, hindi mo maiwasan ang kasalanan eh. Ayan. Di ba ba? Yan po po sa spiritual. Ganawa pa ng kasamaan nangyayari sa iyo. So, nakita mo nangyayari pa? Oh. So, ito po yung natatawaran na po. Si Jesus Christ nandun po ay pinukso doon. Ano po? So, si Jesus Christ po ay bago siya magsimulang mag-ministry, si Jesus Christ po ay pinukso din ng diablo, ng Satanas. Ano ba? So ngayon, si Jesus Christ, napaglabanan niya yun. Di ba po? Napaglabanan niya ni Jesus Christ. Bakit? Ano sabi niya? Sabi ng Panginoon, ang Diyos lamang, ang Panginoon Diyos lamang ang dapat niya sambahin. Dahil ang gusto kasi ni Satanas, sambahin siya ni Jesus. Ano ba? Ibig sabihin, leader siya ni Jesus. Samantalang, wala naman siyang authority dito sa sanlibutan. Ano ba? Hindi siya pwedeng maging Panginoon. Ano ba yun? Sino ba yung nangyayari sa iyo? Ano ba? Temptation, bukso. Ano ba? Nakaaway. Ano ba? Bagamit si Satanas mo, hinatula na. O, hinatula na po si Satanas, pero yung gawain ni Satanas ay nandiyan pa din. Ano ba yun? Nandiyan pa po yung gawain ni Satanas. At yun na po, yung bago po yung natulan si Satanas, ay lumaganap na po ang kasamaan ng kasalanan dito po sa ibabaw ng sanlibutan. So, nag-guess niyo po, spiritual. Kaya anong kailangan niyo pong gawin? Anong kailangan niyo pong gawin? Manalangin po lagi. Manalangin, yes po. Manalangin ka para maiwasan mo ang
Yes, ang temptation, ang tukso. Ang galing mo, kuya. Ang galing mo, kuya. Yan, ang gusto ng Panginoon para sa iyo. Ano po? Ika nga ay paglalabanan mo sa pamamagitan ng iyong panalangin, bukod sa pananampalataya. Ano po? Ayan. Amen. Ayan. So, at sa panalangin mo, sa ikaw ay sinisurrender. Ano po? Sinisurrender ka kay Jesus Christ, na tulungan ka na huwag kang matukso. Amen. Oh, wow. Thank you, Lord Jesus. Yan ang babas. Ano po na dapat gawin? Ano po? Surrender. Ano po? Amen. At paano po ikaw makakalaya dyan sa paghihirap na yan? Ano po? So, kailangan mo talagang isurrender ang sarili mo sa ating Panginoon sa patnubay ng Espiritu Santo. Ano po? The Holy Spirit. Amen. Para tulungan po ikaw makalaya sa panunokso sa iyo ng kaaway. Amen. Para hindi po mangyari at lalo mo paglabanan mo pa ang kasamaan. Ano po? Baka mangyari palala pa ng palala. Amen. Dahil ganyan po dumaan o ganyan po gumawa ang kaaway. Ano po? Sa pamamagitan ng pagtutukso. Ano po? Pagmamanipulate sa iyo, sa isip mo. Ano po? Yan yung spiritual na nangyayari. So, naging open na po kayo. Ayun. So, kailangan po pong maniwala kayo sa ating Panginoon sa Kristo. Ano po? Kaya ang salita ng Diyos ay napakahalaga. Ano po? Dahil ang salita ng Diyos ay tabak ng Espiritu Santo. Kaya kailangan nyo ng salita ng Diyos. Amen? Ayun. Thank you, Lord Jesus. Kaya bilang isang manampalataya po, napakahalaga ng salita ng Diyos ang Holy Bible. Ano po? Dahil yan po ay sangkap po. Ano po? Yan ay ikaw nga, yan po ay bilang isang mananampalataya ka, kailangan alam mo ang salita ng Diyos. Ano po? Para kahit anumang palasudin ng diablo, meron din ikaw na katotohanan. Ikaw nga yung palasudin ng diablo kasi sinungalingan. Ano po? So, meron ka din katotohanan. Kaya apply mo sa sarili mo. Kaya kailangan mo ng surrender. Ano po? Ayun, para ikaw ay ipagkalooban ng kaliwanagan. Ano po? Sa katotohanan lalo. Amen? Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Amen, amen. Ayan. Yun nga po, ayan. Ayon po sa Job chapter 1 verse 6. Ayan. So, kayo po mga kabataan, ano po, kailangan nyo talagang malapit sa ating mahal na Panginoon. Ano po? Ayon po sa Job. Ayan, nasa Holy Bible po yan. Ano po? Ayon po sa Job chapter 1 verse 6. Ayan. Dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh. Ito yung mga panahon, si Satanas po ay harap pa sa Diyos Ama. Ano po? Hindi pa siya hinahatulan. Ano po? Ayan, thank you, Lord Jesus. Ayan. At naroon din si Satanas. Ayan. Ayon sa Job chapter 1 verse 8. Tinanong ni Yahweh, ayan, si Satanas, ano ba ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Ayan. Sabi ni Satanas, nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Sagot ni Satanas, grabe, ano po, nagpapabalik-balik si Satanas para lang gumawa ng kasamaan. Para lang ihasik niya ang kasamaan. Grabe, ano po. Ayan. Thank you, Lord Jesus. Ayan. Ang mga anak ng Diyos ay muli nagharap-harap kay Yahweh ang mga anak ng Diyos at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, saan ka nang galing? Sumagot si Satanas, nagpapabalik-balik at naglilibot ako sa buong daigdig. Oh, grabe, ano po. Ayan. Napasin ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao at sumasamba sa akin. At umiiwas sa masawang gawain. Inihimok mo akong pinsalain siya, kaya't, ayan, walang sapat na dahilan. Subalit, ayan, nananatili pa rin siyang tapat sa akin. Sabi ni Yahweh. Ayan. Ayan. Sumagot si Satanas, kahit ang bagay na ibibigay ng tao ay huwag lamang siyang mamatay. Ayan. Ayon po sa Job chapter 2 verse 5, subukan ninyong saktan ang kanyang katawan at sigurado susumpahin niya kayo ng harap-harapan. Sabi po yun ni Satanas. Ano po? Sabi naman ni Yahweh, kung gayon, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang papatayin. Ayan niyo po, ano po, dun sa verse na yun, ano po, yun po ay nasa Holy Bible, ano po, sa Job.
sa verse na yun, ano po, grabe, ano po, na sinabi, grabe yung ginawa, ano po, ayun. So, grabe yung sinabi ni Satanas, ano po, pero grabe yung ginawa ni Satanas, ano po, talagang harap-harapan yung sinasabi sa ating Diyos Ama, na gusto niyang pahirapan si Job, ano po, gusto niyang saktan si Job, gusto niyang pahirapan si Job, para lamang, mawala yung pananampalataya, diba po, si Job po ay mananampalataya na. Ano po? Siya po ay mananampalataya at sinusunod ang kalooban ng Diyos na hindi po siya umayon sa kasamaan, sa kasalanan. Ano po? So, tingnan niyo po, ano po, kung paano kumilos si Satanas, ano po? So, ito yung mga panahon po na nire-rewind lamang po natin, pero yun po yun ay katotohanan po, ano po, na may kaaway tayo spiritual. Ano po? Si Satanas po, ulitin ko po, si Satanas po ay hinatulan na. Ano po? So, sa panahon natin ngayon, hinatulan na si Satanas, at yung pangyayari na yun, i-remind lamang, ano po, ayan, na talagang nangyari po yun, na si Satanas po ay nakakarating pa po sa kaharian ng langit. Ano po? Si Satanas po ay nakakarating pa sa kaharian ng langit, kaya siya ay nakakagawa ng di maganda kahit sa kaharian ng langit. Ano po? Puro kasamaan ang ginagawa po ni Satanas. At number 1 na po dyan, si Job ang kanyang matinding ginawa ng masama. Ano po? Amen. Thank you, Lord Jesus. At yun nga po, dahil sa kalayaan po ni Satanas, at hinayaan po siya ng Diyos, at hindi pa po nakahatulan noon si Satanas, si Job po ay nakagawa na po ng maraming kasalanan po sa daigdig. Ano po? Dahil nga po kung saan sulok siya, pumupunta, nakagawa na po ng maraming kasalanan. Ano po? Maraming kasamaan si Satanas. Nakapaghasik na po si Satanas ng maraming kasalanan at kasamaan dito po sa ibabaw ng daigdig. Ano po? Dito po sa ibabaw ng lupa. Ayan. So, isa na po dyan yung mga nakikipag-isa sa spiritual. Ano po? So, isa na po dyan yung mga mangkukulam, mambabarang, at kung ano po spiritual. Ano po? Na ipinamana ni Satanas sa tao na gustong makipag-isa sa kanya, na gustong tanggapin ang kanyang spiritual na kasamaan. Ano po? Ayan. So, katotohanan po. Ayan, ano po? Bukod sa kasalanan, ano po, kasalanan, pakikipagapid, pagmumura, pagchichismis ng hindi maganda, pagsisinungaling, pagdanakaw, ayan, ano po, pagsasaya ng hindi nararapat, ayan, kalaswaan, ano po, mahalay, ayan, yun po yung mga kasalanan, ano po, na hinasik ni Satanas dito sa ibabaw ng lupa. Ano po? Kaya ang mga tao, akala ay normal lang po yung pagka hindi naintindihan yung kasalanan na hinanasik ni Satanas dito sa ibabaw ng lupa. Kaya yung mga tao ay na hindi nakakaalam na yun ay kasalanan, na yun ay gawain ng dyablo, ayun, napapaayon po kahit po ikaw isang mananampalataya. Ano po? Pag hindi mo alam na ikaw, na ginagawa mo, ayun ay gawain ng dyablo. Pag hindi mo alam, kahit mananampalataya ka, yan ay gawain ng dyablo ang kasalanan. Ayan. Amen. Thank you, Lord Jesus. At yun na nga po, ano po? Hindi lang po yan kay Job nangyari. Ano po? Ayan. So, na si Jonas po, ay utusan ng ating Diyos Ama pupunta sa Nineveh. Ayan. So, grabe, ano po, ang daming tao doon, 120,000 na tao sa Nineveh ang nandoon. Ano po? Dahil hindi nila alam ang mabuti at masama. Ibig sabihin, gawa sila ng gawa ng masama. Sige lang. Kahit alam nila may Diyos, wala silang pakialam. Ano po? Hindi nila alam ang mabuti, hindi nila alam ang masama. Basta sila, kung anong ginagawa nila, yun ang ginagawa nila. Kahit masama yun, sige lang. Ano po? Pero hindi nila alam, yun ay kalapastanganan sa Diyos. Hanggang sa isang araw, ano po, ang Diyos ay nag-warning sa mga taga-Nineveh, sa tao sa Nineveh, ano po, na yung lugar na yun ay gugunawin. Ano po? Ayun. So, ganun ang ating Diyos Ama, mahabagin, mapagmahal. Pero nag-warning siya. Ano po? Sa lahat ng tao doon. Ang daming tao. Ganun po, puro kasalanan, kasamaan ang ginagawa. So, nag-warning ang ating Diyos Ama, nagugunawin yung Nineveh. Ano po? Grabe. Ano po? So, hindi gusto ng Diyos Ama na siya ilapas tanganin. Ano po? Na yung mga tao na yun, na nalikha niya, ay gumawa ng masama.
Ano po, na hindi na siya nakilala bilang isang Diyos. Ano po, kaya nagwarning ang Diyos Ama. Amen. So ngayon po, pumunta po doon, ano po, si Jonas. Sinabi sa mga tao doon, nagugunawin na ang Nineveh. Ayun. So pag ginunaw po yung Nineveh, automatic po, talagang burado. Ano po, talagang gunaw na, wasak na, hindi na pwedeng pagtigilan ng tao, pati yung tao ng mga namatay na. Ano po, walang matitira. Ano po, kung hindi sila makikinig. Pero nakinig yung mga tao doon. Ano po, nakinig sila sa Diyos Ama. Siyempre, mahabagin ang ating Diyos Ama kapag kayo humingi ng tawad sa kasalanan mo, lalo na hindi mo alam ang ginagawa mo. Ay gawa ng kasalanan. Ano po? So po, patawarin ka ng Diyos Ama. As at yun po ang ginawa ng Diyos Ama. Ano po? Sa lahat ng gumagawa ng kasalanan, humingi ng tawad ang mga tao na yun, pinatawad sila ng Diyos Ama. Yun yung napakaganda. Ano po, napakabuti ng Diyos Ama. Pagkat makapangyarihan ng ating Diyos Ama, kaya niyang, kahit ano, kaya niyang gawin. Ano po? Yung sa mga makasalanan na yun. Tutuusin. Ano po? Pero talagang mahabagin ng Diyos Ama. Minamahal niya talaga ang mga tao. Ano po? Saan mga panig ng mundo. Ano po? Si Satanas lang naman po yung kaaway ang hindi nagmamahal. Puro galit, inggit. Ano po? Inis. Yan ang kay Satanas. Ano po? Kaya nagasik siya ng kasamaan dito sa ibabaw ng lupa. Ano po? Kaya nagasik siya ng kasalanan dito sa ibabaw ng lupa para mamana. Ano po ng mga tao? Para magawa ng tao. Ayan. So ayan na nga po. Daming nakamana. Ikaw ba kapatid, ikaw ba ay nakamana ka ba ng kasalanan ni Satanas? Amen, nakakagawa ka ba ng kasalanan sa madalit sabi? Ano po? Nakakagawa ka ba ng kasalanan? Ano po kasalanan yun? Nagsasalita ng di magaganda, ganyan. Laban sa magulang, wala respeto, mandaraya, sa test. Ganun po ba? Di naman. Nainggitin sa magagandang classmate? Medyo. Hindi naman. Yan. Pero alam niyo po na kayo nakagawa ng kasalanan na po. So ayan, maaaring namanan niyo na po yun. Ano po? Dahil sa kay Satanas na ginawa ni Satanas dito sa ibabaw ng lupa. Ano po? So tandaan niyo po, pero ito sinasabi ko sa iyo, ano po? Ulitin ko po yung sinabi kay Kuya, ano po? Bayad na po kayo sa kasalanan dahil kay Jesus Christ. Ano po? Nung ipako si Jesus Christ sa krus, binayaran na po ang kasalanan mo. Ikaw kayo nananampalataya kay Jesus Christ. Si Jesus Christ ang iyong Panginoon. Oh, see? Bayad ka na. Ano po? Kung kayo naniniwala kay Jesus Christ at nananalig sa ating Panginoon sa Kristo, bayad ka na sa kasalanan. Amen? Ayun. So yun po ilalagay mo sa utak mo para hindi ka madaya ng away. Ano po? Spiritual. Then mamaya, pag halimbawa umalis ka dito at mamaya tutuksoin ka na naman spiritual ng kaaway, akala mo, ikaw yun. Oh, kunin mo yun. Oh, ganun ba? Pero akala mo ikaw sa sarili yun. O halimbawa, example lang ito. Ano po? Example lang naman. Ayan. Example lang, ano po? Yung iyong crush, may boyfriend. Ano po? Naiinis ka kasi crush mo yun, may boyfriend na. Kinainisan mo yung girl. Pero tuloy pa rin ikaw ang pa-cute kasi mas gusto mong, parang gusto mong ikaw yung karapat-dapat sa kanya. So nagkakasala ka na doon. Ano pa? So ganun po, pumasok yung spiritual yung masama, yung kaaway. Ano ba? Ayan. So na dapat ikaw ay peaceful ang isipan mo, pero ginagawa, dinadaya ka. Ano po? Dapat ay iniisip mo, may boyfriend na yun. Oh, may girlfriend na siya. Dapat hindi na. Di ba? Hindi na ako pwede dyan. Hindi ko na pwede sirahan yung kanilang relation. Ano mo? Na ako pa ang dahilan ng pag-aaway nila. Ayan. Amen? Yun. So, dapat, nasa isip mo, peaceful, mag-aaral ka lamang ng maayos, makakatapos ka ng pag-aaral. Di ba po? Yung pangarap mo sa buhay. Ayun. Hindi, nadating ang spiritual na kasamaan. Uy, mag-asawa ka na. Sige, nalilog ka na. Magkaanak ka na. At the age na ikaw ay 15 ilang taon ka na ba? 15 years old. Di ba po? Kung tutusin ikaw, baby pa. Ano ba, iling na iling ka pa. Pero ikaw ay nakakaranas na agad ng manipulation ng kaaway. Ano po? Like Jesus. Di ba po kung paano tuksuhin? Ano ba? Ng kaaway. Amen? Kasi kahit na natulan na si Satanas, ganun pa rin po yung ginagawa ng kaaway. Ano po? Nung mga kanyang alagad. Ano po?
Yung mga alagad ni Satanas, hanggang ngayon, ano po. Kaya yung iba, kapag hindi nakayanan, lalo na talimbawa, patay na patay sa kanyang girlfriend, tapos naghanap bigla ng iba. Nagpapakamatay na agad. Di ba po? Namanipulate na agad ni Satanas, spiritual. Kaya ang nilalagay sa isip ng kaaway, sige na, magpakamatay ka na, pumatay ka na. Ganoon na po agad ang nasa isip ng, kinaisip ng sa spiritual ng kaaway. Ano po? Laging pagpatay, laging pumatay, laging ikaw magwalangya. Iyan nyo ba? Ano po? Kaya kailangan mo po ay si Jesus. Tama po ba yung sinabi ko kanina? Bakit natatawa po kayo? Ganun po yung nararamdaman nyo kanina. Pero sa age nyo po yung 15 years old, ano po? Dapat peaceful lang kayo. Ano po? Pag-aaral muna. Ano po? Kasi ang bata nyo pa. Ika ngayon napaka-fresh nyo pa para mag-asawa. Magpatanda muna pa kayo mga 30 years old. Yung alam nyo na talaga yung buhay. Ano po? Yung kilala nyo na po talaga si Jesus. Ano po? Dahil po yung maganda eh. At yung inyong aasawahan nyo kilala si Jesus. Pagkakilala yung aasawahan nyo ay kilala si Jesus, hindi po siya mananakit. Una niyang titingnan si Jesus. Ano po? Una niyang katatakutan ang Panginoon bago ikaw saktan niya. Yun po yung maganda, ano po? Kaya kailangan, pagka kayo nag-asawa, kailangan mulat na po kayo sa katotohanan. Ano po? Huwag kayong patatangay sa spiritual na kasamaan. Ano po? Na sinasabi ni Satanas, sige, may love ka na, mag-asawa ka na, sige, mag-anak ka na. Eh, baby ka pa, 15 pa lang ikaw. Ano po? Babago ka pala ang nagkakaisip. Babago ka pala ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Di ba po? Babago pa lang inaalam ang lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupa. Sa murang pag-iisip mo, hindi ka dapat matangay, ano po, sa mga kasama na yan, kasalanan na yan. Ano po? So, dapat maging masaya ka lang with Jesus. Amen? Kaya napakaganda po na ikaw ay mag-aasawa with Jesus. Ano po na mamagitan ay si Jesus. Napakaganda po nun sa isang pamilya kapag si Jesus ang namamagitan. Amen? Ayun, thank you Lord Jesus. Ayan, yung po, ano po, pag wala kang Jesus, yung iba nag-iiwalay. Diba po, pag walang Jesus na namamagitan, kahit sa naman mag-boyfriend kayo, mag-sota kayo, nandun yung bangayan, para kayong aso't pusa, para yung walang respetuhan. Ano po? Amen? Ito yung tunay, ano po, kaya kailangan ng Jesus. Kahit sa mag-asawa, kailangan ng Jesus. Ano po? Amen? Thank you Lord Jesus. Thank you po Holy Father. Thank you, Lord Jesus. Kaya po, napakahalaga na po ng pag-surrender sa ating mahal na Panginoong Jesucristo na bilang isang mananampalataya. Ano po? Kung hindi ka man po mananampalataya ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, kasi mo palataya ka na kung ayaw mong parusahan sa impyerno. Ano po? Kung ayaw mong ikaw ay tanggapin si Jesus Christ, aba, ikaw ay maparusahan sa impyerno. Ano po? Kaya, kailangan palang maaga pa lang po. Magpalataya ka na kay Jesus Christ. Ano po? Para yung kasalanan mo, ikaw ay mapasama na ikaw ay bayad na sa kasalanan. Amen? Paid, ano po, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, sa paniniwala mo sa pananalig mo. Amen? Thank you, Lord Jesus. Tandaan niyo po, si Jesus Christ ang daan, katotohanan at buhay. Wala pong makakalapit sa ating Diyos Ama nang hindi sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. At tandaan niyo po, si Jesus Christ ay kahapon, ngayon at bukas. Hindi po nagbabago si Jesus. Ano po? Kung si Jesus po ay mapagmahal noon, hanggang ngayon mapagmahal si Jesus. Kung si Jesus po ay mapaghimala noon, si Jesus ay mapaghimala ngayon. Kung ikaw ay nakakaramdam ng paghihirap sa buhay mo, kung ikaw ay nasa kadiliman, palalayain ka ng Panginoong Jesucristo. Amen. Kung ikaw ay nananatili sa kadiliman, tandaan mo, bibigyan ka ng ilaw ng Panginoong Jesucristo. Dahil hindi ka hahayaan ng Panginoong Jesucristo na ikaw ay nandiyan sa kadiliman. Tandaan mo kung gaano kamahal ng Diyos Ama ang bawat tao na kanyang nilalang dito sa ibabaw ng lupa. Ano po? Kaya napakaganda po, lumapit ka lang kay Jesus. Ano po? Lumapit ka. Ano po? Lumapit ka kay Jesus. At tandaan niyo po, si Jesus ang nagpapatotoo, ano po, ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpapatotoo, ano po, sa lahat ng kasalanan at kasamaan, ano po, sa lahat ng kasalanan, ano po. Para hindi ka na magpatuloy sa kasalanan, tandaan mo, binayaran ka na ni Jesus Christ kung ikaw ay mananampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Amen?
Huwag niyo po tatanggapin ang kasalanan sa buhay. Ano po? Kung ikaw nga na sinasabi mong hindi maiwasan ang kasalanan, manipulation lang po yun ang kaaway. Yan po ay gawain ng mga alagad ni Satanas. Huwag po kayo makipag-isa sa gawain ng Diablo. Sa gawain po na iyon na puro kasalanan, kasamaan. Ano po? Thank you, Lord Jesus. Pa? Meron po. Pa? Yung Bible ko, pwede. Bakit po? May titignan lang po kayo? Ay, sige po. Wait lang. Anong reason po? Hindi may reason kayo. Hindi yung masasabing wala. Ano yun lang po talata? Talata. Verse. Anong katoliko ka ba? No po. Ano po? Iglesia ni Cristo po. Iglesia ni Cristo. So, sa ano pinaniniwalaan mo? Lahat kayo, Iglesia ni Cristo? Ikaw lang. Ano pinaniniwalaan mo? Ano ba? Yung isa lang po ang Diyos. Yes, isang Diyos. Yes. Isang Panginoon. Isang salita ng Diyos. So, lahat tayo magkakapatid. Hindi ibig sabihin ng ikaw ay iglesia, ay ikaw ay hindi ka iba. I mean, iba ka. Si Jesus Christ ay hindi nag-iiba. Ano po? Si Jesus Christ ay walang reliyon. Ano po? Amen. Matagal na po kasi hindi nakakalo ng Biblia. Ibigyan na lang kita mamaya. Nasaan ka ba? Dito ka lang. Antayin mo ako matapos. Bigyan ka ng Bible. May Bible pa ako doon sa sakyan. Okay lang sa'yo. Maantay mo ako. Di ba? Titingnan ko lang na po. Titingnan mo na. Gusto kitang bigyan. Meron ako isa dun eh. Ayan mo. Ayan. So, hindi ka nagbubuklat ng Bible. Ngayon ka lang po nagbuklat. Nagbuklat na po ako dati. Ayun. So, ikaw ay nabaptize. Ano pong hindi tinitingnan niyo po? About saan po yun? Wala na po. May nakita lang po sa FB na talata. Ito lang po makita. Tapos, share mo sa iyong mga friend. Sige. Sa'yo muna ha. Pero akin Pero kasi yung aking ginagawa sa pag-aaral. Ano po? Yes. So, sa'yo muna. Napatawag mo na lang po ako kapag tapos na ikaw. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Ayon po sa Ephesus chapter 6 verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadiliman sa libutan ito ng hukbo ng spiritual na kasamaan sa himpapawid. Tingnan niyo po ano po. So tayo po talaga ay may kaaway, ano po, spiritual. So ayan. So yun ay po kailangan yung paglabanan, ano po, tukso, ano po, tukso po, ano po. Ayan, amen. So kailangan nyo po paglabanan ng lahat ng kadiliman na yan. Ano po, na ginagawa ng kaaway. Ano po. Thank you, Lord Jesus. Thank you po, Holy Father. Ephesus chapter 2 verse 2, sinusunod ninyo noon ang masasamang takbo, ano po, ng mundong ito. At napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan ng spiritong nagahari sa mga taong ayaw kasakop sa Diyos. Ayan. So, yun po ay espiritu, ano po, ng kasamaan. Ano, prinsipe ng kasamaan. Ano po, ayan. Spiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ito po yung mga taong gawa ng kasalanan, gawa ng kasamaan. Ayaw nilang tanggapin ng Diyos. Ayaw nilang tanggapin. Ang gusto nila ay yung gawain ng Diablo. Puro gawa ng kasalanan. Ano po? Puro paggawa ng kasalanan. Kaya po, so ang hirap po pagka ganun, hindi ka ba nahihirapan sa ganun? Ano po, makipag-ugnayan ka sa kaaway, sa pamamagitan ng pagsang-ayon mo sa paggawa ng kasalanan. Ano po? Nakipag-isa ka sa kaaway sa pag-ayon mo sa paggawa ng kasalanan na kasamaan dito sa ibabaw ng lupa. Na dapat naman po, ang gawin mo, dahil tayo po, ikaw po ay bilang isang mananampalataya ng Diyos Ama, dapat righteousness, ano po, ikaw dapat ay isang matuwid, ano po, matuwid na po ang pamumuhay mo. Amen. Kung isa po ikaw ay isang mananampalataya ng ating mahal na Panginoon Kristo, ikaw po ay isang matuwid, ano po, matuwid ang iyong gagawin sa buhay, banal, ano po, maka-Diyos na, ano po, kung mananampalataya ka ni Jesus Christ. Kasi kung ang pamumuhay mo ay katulad ng kaaway, puro paggawa ng kasamaan at kasalanan,
Grabe ang iyong, ano po, kaparusahan, ano po. O, grabe ang mangyayari sa iyo, ano po. Dahil nandiyan yung spiritual na kasamaan. Mamanipulate ka pag ikaw ay humayon sa tukso, sa kasalanan. Yung mga kaaway pa mismo, yung pa yung magtutorture sa iyo, spiritual, ano po. Tutorture ka pa, spiritual, grabe. Pagkatapos kang i-manipulate, itutorture ka pa. Hindi naman po kabutihan na ginagawa ng kaaway. Ano po? Puro kung walang yan. Ikaw na nga, sumunod ka na nga sa gawa ng masama. Tapos, pagka gumawa ka ng masama, itutorture ka pa. Ano po? Pahihirapan ka pa ng kaaway. Wala po kayong bagong tipan? Luma at bagong tipan po yan. Dito po? Yes po. Saan ka pa nakagusto ang gawa? Ayan. Sige, buklatin mo. Dito. Mateo. Ayan. Thank you po. Ayan. Thank you, Lord Jesus. Thank you po, Holy Father. Thank you, Lord Jesus. So, kailangan mo si Jesus sa buhay mo, sa kadiliman na iyan. Ano po? Dahil ang ating Panginoon Jesucristo, kapag ikaw ay tinurture ng kaaway, at yun nga po, gusto mo makalaya dyan sa paghihirap na yan, surrender ka sa Panginoon. Sapat mo ba'y ng Espiritu Santo? Ano po? Dahil ang Holy Spirit, kasama na po natin dito sa ibabaw ng lupa. Ano po? Kaya po ay sa paghihirap mo, sa kadiliman na yan, ay ikaw ay tulungan. Ano po? Tulungan ka sa kadiliman na yan. Ano po? Kaya may Jesus na tagapagligtas ng buhay mo. Ano po? Dahil ang kaaway, puro pagpatay. Dahil ang kaaway, puro kasamaan. Ano po? Puro pagpatay. Bata ka pa lang, gusto ka ng patayin. Ano po? Pag hindi mo nalalaman yung spiritual, ano po? Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Thank you po ay po sa Santiago chapter 3 verse 7. Ayan. Kaya nga pasakop kayo sa pakapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang diablo at lalayuan kayo nito. Ayan niyo po. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Ayan. Tingnan niyo po yung verse 10 po. So, sa katotohanan na yun, mga kapatid, huwag po kayo magpadala sa sa spiritual na kasamaan. Ano po? Dahil po yun yung katotohanan. Ano po? Yun yung katotohanan. Ano po, amen? Ayan, lumapit kayo sa Diyos para lumapit sa inyo ang Diyos. Amen? Surrender niyo yung sarili niyo sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoon Jesucristo para kayo ay bigyan ng kalayaan. Ano po? Sa gawa, bigyan kayo ng freedom. Ano po? Sa gawa ng diablo. Sa gawa ng kaaway. Ano po? Lahat po ng kasama ay gawa ng kaaway. Amen? Ayan, thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Hello po, Kuya. Hello. Sino na rin ko din nagmura? Ako sino mo nagmura kanina? Arre po! Sino? Sige po, basahan niyo po yan. Hello. Oo, hindi kayo nakikinig. Ano na sinabi ko sa inyo? Ano po? Lahat ng kasalanan, yan po'y gawain ng diablo. Ano po? Tayo, ano po? Pero, hindi ibig sabihin ng tayo may kalayaan. Gagamitin mo yung kalayaan mo sa paggawa mo ng masama. Ano po? Ang kalayaan mo, kaya binigyan ka ng kalayaan ng Panginoon, ng Diyos Ama, para gamitin mo sa mabuti. Ano po? Amen. Kaya ilang taon ano po? Wait, dami ko siya ako. Ilang taon ka na? Sino ba po yung nagbura? Yan po, yan po yan. Wow. Oo, huwag kayong magbura. Ano po? Ito, tatandaan niyo ba? Ano po? Para walang social lahat na po. Ay, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ano po? Ang pagmumura, ano po, hindi maganda sa pandinig ng Diyos. Narinig po kayo ng Diyos. Ano po? Dahil ang ating Diyos Ama ay Holy Spirit. Ano po? Holy Spirit ang ating Diyos Ama. So kaya, ano man ang sinasabi mo, kahit nga po yung ikitahimik lamang na iniisip ka, ayun ay alam ng Diyos. Amen.
Kaya ingatan niyo po yung inyong mga bibig na huwag makapagmura. Ano po? Dahil ang pagmumura po ay gawain ng dyablo. Minsan po, yan po yung nagiging sumpa. Ano po? Yan po yung nagiging sumpa sa isang tao. Matindi po yun, na hindi mo nalalaman kung bakit ka magkakaroon ng malubhang sakit. Ano po? Sumpa. Ano po? Kaya yung pananalita, yung salita, ginagamit niya sa umaari nga po pagpapapuri sa Diyos. Ano po? Umaari po lagi magaganda lalabas sa bibig. Ano po? Dahil hindi po yung kalugod-lugod sa atin Diyos Ama. Yung ikaw ay magmura. Ano po? Yung ikaw ay magsalita ng hindi magaganda. Amen. Pero ingat po kayo. Ano po? Sa bawat salitang lumalabas. Tandaan niyo po itong nakita niyo po ako. Tandaan niyo po itong mga sinabi ko sa inyo. Ano po? Lahat po tayo ay nilikha ng Diyos. Isipin niyo si Jesus Christ. Si Jesus Christ ba nagmura? Di ba? Hindi. Ano ginawa ng Panginoong Kristo para sa ating lahat? Isinakripisyo niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay. Dahil saan? Dahil sa kasalanan. At isa na ang pagmumura. Diba po? I-remind you sa Jesus Christ. Lahat ng kasalanan. Yan ay sinakripisyo na ang buhay ng Panginoon, ng ating Diyos, ng ating Panginoong Kristo. Ano po? Hindi po yun isang biro. Ano po? Kaya po kayo nandito sa yung harapan. Ano po? Hindi po yun isang joke. Dahil kaya po may impyerno at may kaharian ng langit. Anong gusto nyo, kaharian ng langit o impyerno? Sa impyerno po, baka hindi nyo po alam. Hindi po yun isang joke. Ano? Sa impyerno po ay kumukulong baga na apoy. Grabe, sunugin ang kaluluwa dun. Patay ka na dito sa ibabaw ng lupa. Mamamatay ka uli doon. Utay-utay kang susunugin yung kaluluwa mo, papatayin ka. Kita niyo po yun. Dahil sa kasalanan mo, na ayaw mong tanggalin, ayaw mong talikuran, ayaw mong pagsisihan. Diba po? Pero kung ikaw naman ay talaga ayaw mo talaga at gusto mo talaga sa kaharian ng langit, wow! Diba po? Ang ganda ng iyong pupuntahan. Buhay na walang hanggan, walang pasakit, puro peaceful, puro kasiyahan. Ano po? Kaya hindi natin nakikita yung mga nangyayari, ano po sa inaharap. Dahil sa Jesus Christ, pagka dumating second coming ni Jesus Christ, yan po ang mangyayari. Sa bawat ginagawa ng tao dito sa ibabaw ng lupa, yun po yung iaharap ninyo sa Panginoong Kristo, sa judge. Pag-judge ng Panginoon. I-remind sa iyo ng Panginoon kung anong lahat ng ginawa mo dito sa ibabaw ng lupa. At pagkatapos, pag na-remind sa iyo ng Panginoon, halimbawa ikaw ay patuloy sa paggawa ng masama, ayaw mo talikuran, mura ka ng mura, walang nga mo, classmate mo, ano pag ginagawa mo kasalanan? Ano po? Anong mangyayari sa'yo? Maaaring dito pala sa ibabaw, maaaring pagharap mo, pero dito pala sa ibabaw ng lupa, makikita mo na yung kasamaan ay talagang masama, talagang hindi mo pwedeng i-adapt sa sarili mo. Amen? Para ano sa sarili mo? Kapag hindi mo inisip na may impyerno pala, may kaharap pala ng langit, ano po? Ano, gusto mo po magpapatuloy ka sa kasalanan mo? Sige, ayaw mo na, mapunta sa impyerno. Magpatuloy ka sa kasalanan mo, sige, ayaw na sa impyerno. Pero pagdating ng panahon, hindi kayo magsisisi, Lord, tulungan mo ako. Paano ka natutulungan? Hindi ka matutulungan. Ginawa mo na ang iyong gawain dito sa ibabaw ng lupa, ang gumawa na kasalanan, lalo na magbura. Di ba po? Kasi kung kasalanan nga pigawain ng dyablo, sinasabi na nga po sa inyo. Di ba ba? Diba nandini pa ako, po, tapos kayo tumandarat, umabot na, halimbawa yung sa edad ninyo, huwag naman mangyari. Mawala na kayo dito sa ibabaw ng lupa, ano po? Naisip nyo sa ate, MJ. Naisip nyo sa ate MJ. Si ate MJ nga pala, nag-remind sa akin talaga ang kasalanan. Ay mapupunta at talaga taong makasalanan at ay tumalikod sa kasalanan. Ano mabuta sa impyerno? Doon mo lang maiisip kapag na sa impyerno ka na. Dahil ikaw pag namatay, nandiyo ka pa rin sa pag-iisip mo. Ano po? Pag namatay ka, ikaw ay nasa pag-iisip mo pa. Hindi naman sabihin pag ikaw ay namatay na, peaceful and ano yun, nakalagay doon pag namatay ka? Ano, peace? Ano nakalagay doon pagka namamatay ang tao? Ha? Rest and peace. Sigurado mo ba pag namatay ka, rest and peace ka na? Ay baka pag hindi ka tumaliko sa kasalanan mo, sa impyerno ka lang punta mo, rest and peace ba yun? Ganun kasi. Diba lang, rest and peace? Pakamatayan ka doon. Ano po? Nasa rest and peace doon. Rest and peace pagka ikaw ay heaven ang pinuntahan mo. Sa kaya na langit. Diba po? Yun ang tunay na rest and peace. Amen? Amen. Thank you, Lord Jesus.
Kayo po, bilang isang mga, naniniwala po ba kayo sa ating mahal na Panginoon sa Kristo? Naniniwala po kayo? Kayo po nananampalataya kay Jesus Christ. Sa inyong pananampalataya, naniniwala po ba kayo na dahil sa inyong kasalanan, si Jesus Christ ay binayaran ng kasalanan nyo? Pa? Yes po. Yes po. Yes. Napakinig namin kayo. Kaya kayo. Uy, kayo ha. Huwag kayo magsisinungaling ha. Nakikita kayo ng mahal na Panginoon ha. Masasabi kayo lagi ng tunay ha. Hindi naman po kami dalang video kayo ay ganyan ha. Yes po, tunay po talaga kayo nagbibideo at pinupost ko yan sa YouTube. Ano po? Kasi patotoo po ito. Ano po? Shout out sa'yo, mama. Thank you Lord Jesus. Thank you po Holy Father. Search niyo po. Healing Deliverer, at Spiritual Happened, 43:18. Yung ganun. At Spiritual Happened, with a small letter, 43:18. Ano ba? Search mo po yan. Ano po? Ayan. Thank you Lord Jesus. Kaya mga kapatid, ano po sa katotohanan na yun? Ano po? Sa katotohanan na yun, ano po? Kaya nga, kailangan po sumarender po kayo sa Panginoon. Ano po? Hindi basta kayo sisimba lamang at paglabas nyo ng simbahan ay kayo po ay gagawa na uli ng kasalanan. Ano po, pag kayo na sumimba, dapat isipin nyo sa Jesus Christ na walang kasalanan. Ano po? Hindi sinungaling. Ano po? Hindi mapagkunwari. Ano po? Hindi gawa ng kasamaan. Yun po ay gawain ni Satanas. Ano po? Yan ay gawain ni Satanas. So kung kayo gumagawa ng kasalanan, ng kasamaan, nakikiisa kayo kay Satanas. Ano po? Yung kaparusahan ni Satanas, marireceive nyo din yun. Ano po? Kung si Satanas ay kayo paparusahan sa impyerno, ayaw mo na magpaparusahan. Gusto niyo po iyon. Ayaw nyo. So, ay mabuti, apply niyo po yun sa inyong sarili. Na kayo po ay magpakabuti po dito sa ibabaw ng lupa. Ano po? Dahil second coming po ng Panginoong Jesucristo, iaharap niyo po yung inyong mga ginawa sa Panginoong Jesucristo. I-remind po yun sa inyo ng mahal na Panginoong Jesucristo. Ano po? Kaya po may impyerno. At kaya po may kaharian ng langit. Sa karan ng langit ay doon po ang pangalawang buhay na walang hanggan. Sa impyerno po, doon po ang kamatayan. Wala kang buhay na walang hanggan. Susunugin po yung iyong kaluluwa. Yes po, talaga. Kaya po kailangan po ikaw ay magpakabuti. Anong gagawin po dito sa ibabaw ng lupa? Mamuhay ka ng righteousness. Mamuhay ka ng righteousness. Mga Diyos, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong pag-iisip at buong kaluluwa. At hindi lang po yun, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen? Ayan. So, kung gano'ng pahalagaan ang sarili mo, pahalagaan mo ang kapwa mo. Huwag mo lukuhin. Pag niloko mo ang kapwa mo, niloko mo ang Diyos. Sino kalaban mo? Ang Diyos. Diba? Sino kalaban mo? Ang Diyos. Kaya, ganun po. Kaya magpapakatotoo po kayo sa inyong sarili. Amen? Thank you, Lord Jesus. Thank you po, Holy Father. Thank you, Lord. Gusto ko kayo ipag-pray. Kayo yung huli kong makausap. Ayan. Kasama natin yung presence ng Panginoon. Ayan. Thank you, Lord Jesus. So, spiritual po ito. Kuya, tingin ka sa akin. Nakaranas ka ng tukso. Nakaranas ka rin ng tukso. Spiritual. Ayan. So, lahat po nakaranas ng tukso. So, ano yung malupit na, ano yung ginagawa sa'yo na panunukso or manipulation sa'yo ng kaaway? Opo, ay... Ano po yan? Okay, ikaw sunod eh. Ano po yung ginagawa? Ipipray ko din po kayo, Diyan lang po kayo, So, ano pong ginagawa? Ano pong ginagawa nyo? Kapag ka ikaw ay nakakaranas ng tukso, siyempre pag tinutukso ka, namamanipulate ka ng kaaway. Anong tukso po yun? Hindi po. Ano pong ginagawa sa inyo ng kaaway? Hindi po, ikaw ang gumagawa ng kasalanan. Sa madaling sabi, hindi po yung ibang tao na gumagawa sa iyo. Kasi pag may gumawa sa iyong kasalanan, pwede din patawarin at patawarin yun. Katulad ng ginawa ng mahal na Panginoon sa Kristo. Pinatawad niya, nagkasala sa Kanya. Lahat ng gumawa ng hindi maganda sa Kanya, pinatawad niya.
Ano po yung kasalanan na yun? Na kayo po ay namamanipulate ng kaaway. Nayak ako. Hindi ko po alam. Ano po. Ano po yun? Nagiging isip bata po ba kayo? Gusto niyo po ba ipag-pray ko kayo? Sige po. Ha? Sige po. Gusto ko bago kayo ipag-pray, marinig kayo ng mahal na Panginoon sa Kristo. Ano po? Ano yung nananatili ka sa kadiliman? Ano yung kadiliman na yun na nagpapalala sa buhay mo? Bilang isang kabataan, ikaw ba ay nagagalit sa magulang mo? Nagwa-wild ka ba? Ano pong nangyari sa'yo? Lagi ka namang masaya. Kayo baka ganyan na ano ka, na manipulate ka na magpasaya ka. Pero okay lang naman yan. Ano po? Kung halibay kasiyahan naman na wala namang kasabalo. Kasi, gusto niyo po ipag-pray ko po kayo? Sige. Tingin po kayo sa akin. Alam ko pong may darkness dyan sa inyong mga kalooban. Siyempre, spiritual, hindi niyo naman nakikita. Ano po? Pero kung kayo nagiging open, ang inyong mga mata spiritual, makikita niyo yung kadiliman na yun. Amen. In Jesus' name, amen. Baba niyo yung mga paa. Ano mo. Alam niyo na, napakalawak ng video, ano po. So, Lord, pinipili ko kayo, ano po. Pero humingi muna kayo ng tawad sa inyong kasalanan sa Panginoon. Sabi niyo, Lord, humingi po ako ng tawad sa kasalanan. Lord, humingi po ako ng tawad sa kasalanan. Ano po? In Jesus' name. Amen. Sige, halaman ko. Ilan taon na po ikaw? Ikaw ilan taon? 16. So, dadala kayo ng aking anak. Ano ba? Babae. Wala po, puro lalaki. Ano po? So, dadala po kayo ng aking anak. Ano po? Maging mabait po kayo. Ano po? Makinig po kayo. Ano po? Gayahin niyo na lang po ako. Ano po? Mas maganda pa. Ano po? Gayahin mo ako. Ano po? Lord Jesus. Gaya po kayo. Lord Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay. Lord, ano man ang kadiliman na nakikita mo sa akin, alayain mo ako, Lord. Naway makita ko po ang bawat ginagawa ng kaaway sa akin. By the Lord Jesus' name. Amen. Touch Holy Spirit in Jesus' name. Touch Holy Spirit in mighty Lord Jesus' name. Free in mighty Lord Jesus' name. Sige na po kayo. Free in mighty Lord Jesus' name. Free touch Holy Spirit in mighty Lord Jesus' name. Free in mighty Lord Jesus' name. Touch Holy Spirit in mighty Lord Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Lahat ng darkness, mawala na yun in Jesus' name. Lahat ng darkness na yan, mawala na yan in mighty Lord Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Amen? Ayan, God bless po sa inyo. Ano po? Tingnan niyo po yung sa YouTube, ano po? At Spiritual Happen 4318. Ano po? Sa YouTube. Sa TikTok naman po, para madali, MJ Roop. MJ Roop. Sa TikTok, para madali po, MJ Roop. Small letter lang. Makita niyo po yung langit doon na may karong kulay orange. Ayan, search, yun po, makita niyo. Thank you, Lord Jesus. Mga ate, ipipray ko kayo. Ano po? Okay na po sa inyo. Kuya, alin ka dito. Dito ay... Dito ka, dito. Ito ba yun? Ikaw yun. Ikaw yung napakinggan ko, ikaw. Dali na kayo, dali. Mag-bless kayo ng Panginoon. Dali. Ito po ay para kayo sa mga edad ninyo yun. Mag-bless kayo ng Panginoon. Ano po? Magabayan kayo sa inyong pag-aaral. Ano mo ipagkalod sa inyo ng mahal na Panginoon. Ano po? Ayan. So, dali kayo, dali. Kayo po lahat. Dito po kayo. Magkakasit. Pwede ka po mabilisan lang po kasi napopractice. Nag-practice po. Yes po. Sige po. Dito. Huwag niyo po tanggalin kung kagandahang gagawin sa inyo ng ating mahal na Panginoon. Ano po? Dito po kayo. Dali. Sa harapan ko. Dali.
Magpa-practice kayo. Kasi sabihin ko sa inyo, madaling prayer lamang. Tanggapin nyo, talagang mararamdaman nyo ito. Ano po? Dali. Huwag nyo manghihan po ito. Ano po? Kung ako po ay hindi ko kasama ang presence ng Panginoon, hindi po ako mag-open ng ginto. Ano po? Hindi po ako lalapit sa inyo para ipag-pray ko kayo. Baka ako nasa bahay tulog. Baka ako sa bahay nagluluto. Baka yung mga anak ko inintindi ko. Ano po? Yun po. Ano po? Kung wala pong presence ng Panginoon, ano po? Hindi po ako mag-aksena. Ako'y maglakad dito, mag-share ng gospel, ng katotohanan na ito. Ano po? Ayan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Siyempre tayo yung mga gawain na po. Ayun. So, napakalagay ng gawain ng Panginoon. Ano po? Ayun. Sa lahat ng gawain. Ano po? Kaya, yung gawain ng Panginoon, tanggapin niyo po. Ano po? Na kayo po yung mapagkalooban ko. Ano mo po ipagkaloob sa inyo ng ating mahal na Panginoon sa Kristo. Ano po? Ito po wala pong religion. Ano po? Wala po itong religion. Ano po? So, siguro iba-ibang religion niyo. Ano po? Iba-iba pong religion niyo. Ano po religion niyo po? Katoliko? Katoliko po kayo. Isa lang po yung nanghiram ng Bible. Ano po? Kuya! Umuha dito, dali. Ayan. Saan po kayong lahat? Ano po? Oops! Ito po. Kuya, wag kayo. Ano po? Ganun, masama yun. Mas maganda pa sabihin, kuya, ingat. Huwag ka tumawa. Ano po? Hindi maganda yung pagkawalan mo yung iyong kapwa. Ano po? Ayan. Thank you, Lord Jesus. Kayo po kasama dito. Upo po kayo din eh. Lili po kayo. Huwag kayong nahiya. Ano po? Mabilis ang prayer po ito. Ano po? Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pagayahin niyo po ako. Ano po? Alam ko naman naniniwala kayo sa ating mahal na Panginoon sa Kristo. Ano po? Mananampalataya kayo ni Jesus lahat. Amen? Ayun. Thank you, Lord Jesus Christ. Lord, gayahin niyo po ako. Huwag po kayo mahiya. Dahil si Jesus Christ may pako sa krus, hindi po nahiya. Nabayaran ng kasalanan po ninyo. Ano po? Nating lahat. Amen? Thank you, Lord Jesus. Lord, tinatanggap kita sa aking buhay. Maghari ka, Lord. Huwag po ang kadiliman. Hindi ko po tinatanggap. Isang maghari sa buhay ko. Isa po ang mag-manipulate ng buhay ko, mag-manipulate ng takbo ng buhay ko. Lord, have your way. Bigay mo sa akin ang pagpapala. Kung ano po ang kaloob niyo po sa akin. In my Lord Jesus' name. Amen. Teka lang po, dyan lang kayo. Let's call the Spirit in my Lord Jesus' name. Have your way in my Lord Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Have your way, Holy Spirit. Thank you, Lord. Lahat ng darkness na yan, lahat ng spirit na kasama na yan, lumayas in my Lord Jesus' name sa bawat tao, sa bawat mananampalataya, sa bawat tinatanggap si Jesus Christ. Lahat ng darkness na yan, mawala na yan in my Lord Jesus' name. Lahat ng kadiliman na yan, mawala na yan in my Lord Jesus' name. Lahat ng spirit na galing sa kasamaan na nagpapahirap, na nagbibigay ng kadiliman sa bawat isa sa kanila. Lahat ng yun, lumayas ngayon din in my Lord Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Have your way, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Lahat ng bigat na yan, mawala na yan in my Lord Jesus' name. Thank you, Lord. Have your way, Holy Spirit. Lahat ng bigat na yan, mawala na yan in my Lord Jesus' name. Have your way, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Sabihin niyo, thank you to Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Tinatanggap ko po ang aking blessing, ang liwanag na galing sa iyo. In my Lord Jesus' name. Lahat ng bigat, mawala na yan. In my Lord Jesus' name. Amen. Ayan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Qualifier. Thank you po sa inyo. Ano po? Ayan. God bless po. Ano po? Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you po sa inyo. Ano po? Ayan. So, pwede niyo po akong
Kung halimbawa ko yung mga family na may mga sakit. Family, ano po, mga kapatid, or mga family. Ano po, ayan. Kung may mga sakit po, ano po, ayan, na nakakaranas po ng hindi maganda. Ano po, kaya po, kaya po. Ayan. Ano po, ha? Ano po, ayan? Huwag po ay sa ating mahal na Panginoon po. Ano po, ipamigay niyo po sa mga classmates niyo. Ano po, kapag ka si ate, si kuya, si nanay, may sakit. Ayan, Jesus Christ, pagagalingin po kayo sa patnubay ng Espiritu Santo. Ano po, amen. Ayan, kuya, kayo, kung napakinggan niyo po yung akong sinabi, tandaan niyo po yun. Ano po, mahal kayo ng Panginoon. Ano po, napakabuti na ano po. Bilang isang kapatid ninyo na nagsasabi sa inyo, huwag niyo mamusamay niyo. Ano ba? Kung po ipagmamahal sa inyo ng ating Panginoon. Ano po, kung po ay kayo magising sa katotohanan, kung gaano kabuti ng ating Diyos Ama, kung gaano kabuti ng ating Panginoon. Ano po, kayo ay binigyan ng chance. Ano po? Ayan. So, pagpatuloy yung kabutihan. Ano po, huwag yung gawain yan, Satanas. Ano po, amen? Ayan. God bless po sa inyo. Ingat po kayo. Ano po? Ano po yan? Labanan? Para sa mataas na grade. Oh, so ay ipagkaloob sa inyo ng teacher na kayo ay mataas ang grade. Ano po, amen? Ayan. Pray po kayo sa Panginoon. Ano po, napakahalaga ng Panginoon sa buhay. Ano po, kaya kung ano man ang gagawin nyo, yung ginagawa nyo dito sa ibabaw ng lupa, hindi yan ang maganda. Ano po, yung paniniwala nyo sa Panginoon, yun napakaganda. Amen? Hello po. Ano ipag-pray ko kayo? Wala ipag-pray ko kayo. Ha? Yan na. Wait lang po, bigyan ko kayo ng calling card. Wait lang po. Wait lang po, bibigyan ko kayo ng calling card. Mag-asawa po kayo? Ay, pray ko kayo para ma-bless ang baby nyo. Wala naman po itong bayad. Pa-bless ng Panginoon. Malusog ang baby, paglabas, walang diferensya. Ano po, hindi naman po ako humingi ng bayad. Ano po, yung iba kasi ganun ang iniisip. Pagka nilalapitan sila, ay hindi na po. Kasi akala yung mangingi, manlilimos. Ano po. Kasi Sa inyo po. Ay, sorry. Naka-mic. Naka-mic po ako kasi inaano ko sa record. Ano kayo, pagkatotohanan. Okay na ba ipag-pray ko kayo? Ayun. So ako po lumalapit. Ano po, dahil katotohanan po ito. Ano po, ako po ay kung hindi po ito katotohanan, ako po sa amin, baka po ako ay kahiga-higa na lang din po. Ano po, baka po ako ay nag-iintindi ng aking mga anak. Dahil ako po ay may mga anak din. Ano po, yun po sa katotohanan ito at napakahalaga po ito. Ano po, bilang isang mananampalataya. Ano po, lahat po tayo may gagawin. Ano po, hindi lang po ang mamuhay dito, like ikaw ay asawa ng asawa mo, ikaw ay mag-intindi lang ng mga anak mo. Ano po, lahat po sa about sa ating mahal na Panginoon sa Kristo, nandun po, pagka susunod po sa kalooban ng Diyos Ama, ano po, kung gusto mo rin makatulong sa kapwa, edi ayun po, ano po, na ikaw ay makashare din po ng katotohanan pag ikay pinagkalooban ng ating mahal na Panginoon sa Kristo, ng kaloob niya, kung anong gagawin mo dito sa ibabaw ng lupa. Amen? Ayun, so, yun po, ano po, ayan, bilang isang pagtulong din po sa kapwa, ano po, so, nagmamalasakit din po, ano po, ayun, sa tulong po sa pagbubay po ng Espiritu Santo, kaya po kayo lumalapit, ano po, may diferensya po ang baby. Wala naman po, ayun, thank you Lord Jesus. So, ipag-pray ko lang po na makapanganak ng ayos, ano po, ayun, at kayo po pagsasama ninyo, ano po, first baby, ayun, yung pagtatanggi sa blessing ng Panginoon, ano po, hindi ko alam kung anong gagawin sa inyo ng Panginoon, anong gawin, may kaloob sa inyo ang Panginoon, ano ba ikaw ay hindi mo alam, ipastor ka pala, o
Kristo. Malay mo na po. Although si ate, bigyan ng kapangyarihan po, para po, makapagpagaling din po ng mga may sakit. Dahil po sa ministry po ng ating mahal na Panginoon sa Kristo, healing, deliverance, sharing gospel, buhayin ng mga patay. Sa ministry ng ating Panginoon. So ako po kaisa lang po, sa ministry ng Panginoon na makatulong din po sa kapwa. Pero hindi naman po ako yung full lang talaga, na yung ginagawa talaga ng Panginoon ay magagawa ko na po. Pero ganyan, yung ipagkalog sa akin ng mahal na Panginoon po. Ayan, thank you Lord Jesus. So bago ko po kayo ipag-pray, ayan. Sa inyo pong pamumuhay, ito lang po gusto ko malaman, kayo po ay kayo po ay natutokso, kayo po ay namamanipulate ng kaaway. Diyan po yung spiritual na kasama dahil nandiyan ang kasalanan, bagamat ang Diablo po yung natulan. Pero bago po hatulan ng Diablo, nandiyan po laganap ang kasalanan, ang kasamaan. Po ang tao, ayos lang, sige, gumawa ng kasalanan, gumawa ng masama. So, ikaw po, ano po yung nagdadala sa iyo sa kadiliman? Ano mo nagdadala sa iyo sa kadiliman? Parang naghahanap ka ng ibang, sabay nakita ka ng maganda, natutokso ka. Pero ngayon, ano naman ngayon ang kalagayan mo? Dahil paglabanan mo yung tukso na yun. Ano naman sa iyo ngayon? Ano na nagbibigay sa iyo para kayo napunta sa kadiliman o makagawa ng kasamaan, ng kasalanan sa asawa mo? Hindi po. Ano? Nung ikaw ay tuksuin sa pagtingin-tingin sa mga ibang babae, talaga-dadaan ka. Malabawin gano'n, dahil asawa mo ng dalaga, maganda pa, nung magbuntis ay nag-iba na. Ayan. So, napaglabanan mo. So, yun. Maganda yung gano'n napaglabanan. Pero, napaglabanan mo yun sa, yung iyong pananampalataya sa ating mga Panginoon sa Kristo, huwag mo hanggalin. Dahil yung pananampalataya mo, ayun po ay sa katunayan, ikaw ay binayaran na. Ng mahal na Panginoon sa Kristo sa krus. Amen? Ayun. Thank you Lord Jesus. So, ipipray ko po kayo. Pero bago kayo ipag-pray, hindi po yung tawad sa Panginoon. Sa lahat ng inyong nagagawang kasalanan. Amen? Ayan. Pag sabihin nyo amen, natabas na. Ayan. Pag-pray ko naman po kayo. So, thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. The Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan, naman po. Ayan. So, ano po pinag-pray nyo?